at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid. Ngunit ayaw niya. Kaya nga, bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalun niya. Daranas sila na matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi sumunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit, panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Sa mga magtatagumpay at tutupad ng ipagagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin naman sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Salamat po ng marami sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Amen, praise God. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Blessed morning po sa bawat isa. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Kalabitin mo siya, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At tapikin mo naman yung sarili mo, sabihin mo, I am blessed. Pinagpala ako. At sabihin mo muli sa katabi mo, wow, you look good. Amen. Naligo yan, di ba? Nag-makeup yan. Nagpaganda yan para sa ating Panginoon. So, glory to God. Praise God po. At tunay nga na ang mga anak ng Diyos ay talagang look good talaga. Magaganda. Ang gugwapo. Amen and amen. Hallelujah. So, ito po yung ating scripture ngayon, mga kapatid. Sa aklat po ng Revelation o pahayag, na ating tema ngayon ay mayroon pong 7 simbahan. Diyan, meron pong 7 simbahan o 7 churches na kung saan ang ating Panginoong Hesus po ay nangusap. Ang ating Panginoong Hesus po ay nagbigay ng kapahayagan kay John na ginamit upang maisulat ang aklat ng Revelation o aklat ng pahayag na kung saan ito po ay makikita natin sa pinakahuling sulat ng ating Biblia. At ngayon po ay ang pag-aaralan natin ay ang the Church of Thyatira. Yan po yung Church of Thyatira, mga kapatid. 7 po yan na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng kapahayagan o mga pangitain kay John na ginamit ng ating Panginoon para maisulat po ang aklat ng Revelation, mga kapatid. At ngayon po, ang Church of Thyatira ay iyan po yung ating pag-aaralan. Na tunay nga po na kung saan ay napapanahon ito, mga kapatid. Sa the last day ng ating Panginoon, ito na po yung ating mga huling araw, na kung saan ito po ay napapanahon ngayon sa ating napapag-aralan. Kung babalikan po natin,
kung tayo ay madalas na sa social media, marami tayo ngayong mga nakikita na mga naglalabasan na kung saan ito po ay talagang hindi po sila talaga na mananampalataya. Ibig sabihin, ito po yung mga bulaang propeta. Kaya nga, ituturo ngayon ito para, hindi para tayo ay takutin, kung hindi para tayo ay maging maingat bilang mananampalataya. Dito po pag-aaralan natin ngayon yung Church of Thyatira, mga kapatid. Dahil tunay nga po na sa mga huling araw ay maglalabasan ang mga bulaang propeta. Alam naman natin, kung kayo ay nakikinig, maraming mga makikita natin na talagang dati nagtuturo siya. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan. Nagtuturo siya, talagang kilalang-kilala siya, pero ngayon, sinasabi na siya ay bulaang propeta dahil sa kanyang mga sinasabi, mga kapatid. So ito po. At sa Book of Revelation, ay hindi lamang po puro kapahayagan. Mga kapatid, hindi lamang po puro kapahayagan o puro mga pangitain ang isinulat o ipinakita kay John na sumulat nitong Revelation, mga kapatid. Kundi, nais din ng ating Panginoon, Jesus, na malaman ng mga mananampalataya kung sino siya, kung ano yung kanyang identity, kung ano siya dito sa aklat po ng Revelation o dito sa aklat ng kapahayagan. Kundi nais din ng ating Panginoong Hesus na malaman ng mga mananampalataya kung sino siya at dito nga po sa 7 simbahan ay ipinakilala ang kanyang sarili o yung identity ng ating Panginoon. Tingnan nga po natin kung ano ang ating Panginoon. Jesus Christ identity. Sa Church of Ephesus po, mga kapatid, siya ang may hawak ng 7 bituin na lumalakad sa gitna ng 7 ilawan. So, ito po yung identity ng ating Panginoon sa Church of Ephesus. Ngayon, sa Church of Smyrna naman, na sumunod dyan, sa Church of Smyrna, siya ang simula at ang wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sa Church of Pergamo, siya ang may hawak ng matalas na tabak na 2 ang talim. At sa Church of Thyatira na ating pag-aaralan ngayon, binabanggit niya dito o ipinapakilala niya dito yung kanyang sarili na siya ang anak ng Diyos na may mga mata na nagniningas. Wow! Mga kapatid, siya yung anak ng Diyos na may mga mata na nagniningas. Ibig sabihin yung kanyang mga mata ay parang nag-aapoy na kapag tinignan kanya, kilala kanya. Isang tingin niya lang sa iyo, alam niya kung ano ang iyong mga ginagawa. Alam niya kung ano ang iyong iniisip. Ganoon kagrabe ang ating Panginoong Hesus. Dito niya ipinapakilala yung kanyang sarili sa Church of Thyatira na nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Number 5, Church of Sardis. Siya ang may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. At sa Church of Philadelphia, siya ang banal at mapagkakatiwalaan at siya ang may hawak ng susi ni David. Ito naman, yung sa Church of Philadelphia, yung susi ng David, yung binabanggit po rito, na kung saan na kapag kanyang sinarado o kanyang binuksan, ay wala na pong makakahawak nito kundi siya lamang. Kung ano yung sinarado niya, siya lamang ang makapagsara nun, hindi pwedeng buksan ng iba. So yun po. At sa Church of Laodicea, siya ang may pangalang Amen. Oh? Kaya nga maganda kung binasa niyo yung aklat of Revelation, yung aklat ng pahayag, mga kapatid. Siya pala yung may pangalang Amen. Di ba madalas nag-Amen tayo, di ba? Ang matapat at tunay na saksi at siya ang pinagmula ng lahat ng nilalang. So yan po, doon sa 7 simbahan, ipinakilala niya yung kanyang identity. Ipinakilala niya yung kanyang
sarili kung sino siya. So ngayon po, tingnan natin, saan ba itong Church of Thyatira na to? Ano ba to? Saan ba nanggaling to? Tingnan nga natin kung saan natin makikita. So yan po. Yung may square, yung po yung Church of Thyatira. So makikita natin ngayon dyan, yung 7 simbahan sa mapa, bagamat magkakatabi, pero magkakalayo po yan. Diyan po sila. Andyan yung Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Ephesus, di ba? Andyan po sila, magkakasama. Yan po yung 7 simbahan na kung saan kinausap ng ating Panginoon si John para ito ay masulat sa Aklat of Revelation. So, ang Church of Thyatira ay located in saan po? Yan. Yan po, sa Turkey. Doon, kung tinignan ko, nasa Turkey po siya. So, yan po, yung Church of Thyatira, the city of Thyatira. Yan po, no? Yan, city of Thyatira. Bagamat sa mapa, makikita natin, maliit lang siya. Pero yan pala yung simbahan ng Thyatira, mga kapatid. So, ibig sabihin, bawat simbahan, yung Philadelphia, Ephesus, Pergamo, Laodicea, so malalaki din yun, mga kapatid. May mga simbahan din pala, 7 simbahan ng mga mananampalataya. Amen? Amen ba? Nakukuha po ba natin? Para kapag tinanong tayo, ano ba yung Thyatira? Ito yung simbahan na, 7 simbahan na kung saan nangusap ang ating Panginoon. Para alam po natin at kung saan makikita yung simbahan na yan. So ngayon po, Jesus identified the Son of God. Saan naman natin makikita yun? Baka sabihin, sabi lang ni Pastor yan na siya yung anak ng Diyos. Tingnan nga natin, saan ba natin makikita? Dito po sa ating binasa kanina na scripture. Sabi diyan, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan. Iyan po yung isinulat, mga kapatid. Amen ba? Amen? Sino siya? Siya ay anak ng Diyos, mga kapatid. Malinaw po sa Bible kinuha yan, hindi po kung saan-saan yan. Kaya nga, sinasabi niya dito, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Kaya nga, sabi ko, grabe pala. Ibig palang sabihin na kung saan sinasabi diyan na may mga matang nagniningas, ibig palang sabihin, kasi sabi parang apoy di ba? Naglilihab. Magtago man ako ng magtago, doblehin ko man, gumawa man ako ng maraming pader, ibig palang sabihin, yung mata ng ating Panginoon ay tatagos pa rin doon. Amen? Amen? Maaring hindi ko alam kung ano ang iniisip nyo ngayon, pero ang Lord, alam niya kung ano iniisip nyo ngayon. Amen? Amen ba? Amen. Kaya nga, dapat, madalas sinasabi ng ating pastora o yung mga tumatayo dito na kapag may nagtuturo, focus lamang po tayo sa kanyang salita. Kasi nga, maaring nakaganong ka, maaring magtago ka. Hindi ka nakikita na nagtuturo, pero si Lord nakikita kanya. Mga kapatid, hindi natin siya pwedeng dayain. Sayang naman, yung ibinigay na panahon, bago maglinggo, ipinirepair, inihanda, inilapit kay Lord, idinulog kay Lord, Lord, ano ba yung gusto mo na ituro namin? Lord, ano ba yung mga mensahe mo? Ano ba yung mga ipapakain mo sa iyong mga anak? Na kung saan, hindi biro. Pero pagdating pag may nagtuturo na ay parang baliwala lang. Mga kapatid, dapat pinapahalagahan din natin. Hindi lang para sa amin, kung hindi para sa atin po ito. Para sa ating lahat. Mga kapatid. Amen ba? So alam ni Lord kung ano yung iniisip natin. Kaya nga, grabe, nakikita niya tayo. So yan po ang identity ng ating Panginoon. So dito po ngayon,
Papasok na tayo ngayon sa ating pag-aaralan. 4 na puntos lamang po ang ating pag-aaralan. Dito lamang po tayo sa loob ng simbahan ng Tiatira. Sa simbahan, yung ating binasang scripture po kanina, yun lamang yung ating hihimay-himay ngayon. Hindi na tayo kukuha sa kung saan-saan pa, doon lamang tayo magpo-focus para masigit nating maunawaan. Number 1, tingnan natin, ano ba yung karakter ng Church of Tiatira? Ano ba? The character of Tiatira Church. Sabi sa Revelation 2:19, nalalaman ko ang ginagawa mo. Sabi ni Lord, di ba? Ang iyong pag-ibig, wow. Di ba? Katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Init-init mo, talagang active na active ka. Hindi man nakikita ng mga pastor yan, hindi man nakikita ng mga leader mo yan, pero si Lord nakikita niya yan. Kasi minsan, parang nagpapapansin pa tayo sa mga leader, nagpapapansin pa tayo sa mga pastor. No, mga kapatid, kapag tinawag ka ng ating Panginoon, kay Lord ka naglilingkod. Hindi sa tao, mga kapatid. So kailangan, ibigay mo na yung the best mo. Wala man si pastor, wala man yung leader mo, dumating ka man na maaga, praise the Lord. Si Lord ang napapapurihan natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Diba? Sabi diyan, pagtsatsaga, nalalaman kong higit. Makinig po, nalalaman kong higit kaysa nung una ang ginagawa mo ngayon. Ibig palang sabihin, mas active pa siya. Mas lalong uminit pa siya. Mas lalo pa siyang nagsigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, yung iyong pagmamahal sa iglesia, yung iyong pag-ibig sa simbahan, hindi mo pinababayaan. Yung pag-ibig mo lalong umiinit. Yung pag-ibig mo o yung pagmamahal mo lalo. May bagyo man o ano man ang mangyari, hindi ako papayag na hindi ako makapagsasamba sa iyo, Lord. Hindi ako papayag na hindi ako makadadalo pag araw ng Sunday. Ibibigay ko yung the best ko sa iyo. Hindi ko iisipin kung ano yung sasabihin ng aking katabi. Ang iisipin ko kung paano kita maluluwalhati, kung paano kita mapapasalamatan, kung paano kita mapaparangalan, kung paano kita matataas sa aking sa buhay. Mga kapatid, yun yung pag-ibig. Yun yung pag-ibig mo na binibigay mo dahil ginagawa mo yun, mas lalong lumalalim, mas lalong tumitindi ang iyong pag-ibig. And then yung katapatan. Yung katapatan mo, ano man ang mangyari, nagpapatuloy ka sa ating Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon mo, dumanas ka man ng mga problema, mga pangyayari, mga kabigatan, ano man mga bagay yan, bahain man ang bahay mo, hindi mo makakalimutan pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Di ba? Minsan kasi pagka matindi na ang problema, lampas tao na ang tubig, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Lord, salamat pa rin. Andito pa ako buhay. Andito pa ako gumagalaw. Amen? Maaaring pinaparanas ng ating Panginoon yung mga nangyari nung nakaraang linggo dahil hindi para tayo ay takutin, hindi para tayo panginain, kung hindi para tayo ay kanyang patibayin, para tayo ay kanyang ihanda sa mga darating pa na sitwasyon sa ating mga buhay. Mga kapatid, dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, dahil yung pinag-aralan natin nakaraan, the sovereign God, siya ay nakakaalam ng lahat. Yung iyong katapatan at paglilingkod, hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo servant at pagtsatsaga. Di ba? Gabihin ka man, matraffic ka man, tsaga pa rin, tuloy pa rin sa ating Panginoon. Yan yung nakita ngayon ng ating Panginoon. Sa Church of Tiatira, sabi niya, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Galing! Di ba? Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So ito yung karakter na nakita ng ating Panginoon sa simbahan ng
Thyatira, sa Church of Thyatira. Yung sumunod. The Church of Thyatira that tolerated a false teacher in sin. Pero sa kabila pala nung ginagawa, nung simbahan ng Thyatira, yung Church of Thyatira, meron pa rin palang nakikita ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi pala ibig sabihin, buo sila na talagang andun yung pag-ibig, andun yung pagtsatsaga, andun yung katapatan, yung tunay na paglilingkod. Bagamat yung iba gumagawa nun, pero sabi ng ating Panginoon, tolerated. Sige tingnan natin, 2021. Eto sabi niya naman, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Wow. Di ba? Akala natin, okay na lahat, di ba? Akala natin, ayos na, Lord, hallelujah, praise the Lord. Naranasan ko yung presensya mo, ang galing mo talaga, Lord. Ibang klase ka, wala kang katulad, nakahanga-hanga ka. Praise the Lord, glory to God. Pero, deep inside pala, mga kapatid, meron pa din palang nakikita ang ating Panginoon sa loob ng simbahan. Mga kapatid, sabi niya, ngunit, ito ang ayaw ko sa iyo. Kausap niya dito yung simbahan, mga kapatid, yung Church of Thyatira. Sabi niya dito, pinapayagan mo si Jezebel. Wow. Kilala ba natin si Jezebel? Kilala ba natin si Jezebel? Hindi natin kilala, tignan mo yung katabi mo. Dito ngayon, makikilala natin. No? Parang walang nagbasa ng Old Testament, Di ba? Parang walang nagbabasa ng Bible, Di ba, mga kapatid? Dapat kilala natin yan, si Jezebel. Hindi yung Jezebel na merong buntot. Mga kapatid, baka yung Jezebel na kilala yun, napapanood natin sa mga pelikula. No, ibang Jezebel itong ituturo sa inyo, mga kapatid. Kung hindi nyo kilala, ngayon makikilala nyo. Siya pala yun. Ang ganda-ganda niya naman pala, di ba? Ayos-ayos niya, ang galing niyang kumilos, di ba? Pero Jezebel pala siya. Di ba? Yan, sabi niya, tuloy ko ang babaeng nagpapanggap na propeta na turuan at bilangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Verse 21, sabi diyan, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ng kanyang mga pakikapid. Ngunit, ayaw niya. So ano yung nakita ng ating Panginoon doon sa simbahan ng Thyatira? Pinapayagan nila. Hinahayaan nila. Tinotolerate nila na si Jezebel ay makapenetrate sa loob ng simbahan. Na si Jezebel ay makapasok, magturo ng kung anong-ano, linlangin yung mga mananampalataya, dayain yung mga mananampalataya, udyo kang kumain ng mga bagay-bagay na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid. Di ba? So dito po, kung papansinin natin, yung simbahan ng Ephesus, contrast po sila. Ang simbahan po ng Ephesus, ayaw na ayaw nila sa mga bulaang propeta. Pero ito pong Church of Thyatira, pinapayagan nila. Ang linaw na sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo, pinapayagan. Sabing ganon, pinapayagan mo si Jezebel. Ibig palang sabihin, hinahayaan natin. Hinahayaan ng simbahan na si Jezebel ay makapasok o magturo ng kung ano-ano. Amen? Kaya nga, ingat mga kapatid. Nangyayari po ito, even sa panahon natin ngayon, sa mga nakakausap natin, may mga nagdodoktrina sa atin. Kaya nga, kung hindi ka malalim sa Biblia, kung hindi ka nagbabasa ng banal na salita, madadala ka dahil sa magagandang mga pananalita nila. Mga kapatid, madadaya ka, malilin lang ka. Ito yung ayaw ng ating Panginoon doon sa simbahan ng Thyatira. So, tinatanong ko kanina kung kilala natin si Jezebel.
Sabi natin, yung iba, walang task. Okay, papakilala ko ngayon kung sino si Jezebel. Who is Jezebel? Yan, si Jezebel, di ba? Ayun ang ganda-ganda, parang reyna. Mga kapatid, tinan mo yung ayos niya. Talagang, akala mo talaga, formal na formal, di ba? Akala mo talagang yung magdala ng damit. Minsan may nakakapasok sa simbahan na ganyan, ang galing, di ba? Ang galing mag-ayos, mayaman, talagang ganda-ganda ng ayos niya. Hindi mo siya mapapagkamalan, mga kapatid. Pero si Lord, kilala niya pala si Jezebel. Na kapag nakapasok na sa loob ng simbahan, mga kapatid. Kasi nga, alam niya, kilala niya kung sino yung tao na yon. Yan, who is Jezebel? Sa 1 Kings 16:31, sabi diyan, hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, at mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Si Baal, kilala natin? Mga kapatid, sino si Baal? Mga kapatid. Hello? Si Baal sa lumang Testament, sa Old Testament, diyan natin siya makikita. Siya yung sinasamba ng mga bulaang propeta. Siya po yung mga rebulto, mga kapatid. Diyos-Diyosan na tinatawag. Dito galit na galit ang ating Panginoon. Mga kapatid, malalaman natin, baka meron tayong mga Diyos-Diyosan dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin itinatapon. Kaya nga, ito ay para sa atin. Yan po, no? Sa 1 Kings 16:31, si Jezebel ay pinakasalan. At mas lalo pang tumindi yung kasalanan ni Etbaal. No? Mga kapatid. And then, yung sumunod, First King 18:4, nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel, mga kapatid, ito, nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh. Wah, ang daming pinapatay ni Jezebel noon kasi nga, asawa siya ng hari, andun yung authority niya, andun yung kapangyarihan niya. Kaya ginawa niya doon sa mga propeta ng ating Panginoon, pinapatay niya, ang natira lang si Elias na propeta. Yan po si Jezebel. No? Nang kasalukuyang pinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, naligtas ni Obadias ang 100 at sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa yungib at tag-50 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Yan po si Jezebel. 2 King 9:22. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam? Mga kapatid, ibig palang sabihin may mangkukulam na nun. No? Amen ba? Amen. Di ba? Ayan sabi dyan ibig sabihin, mga bulaang propeta na mangkukulam pa rin. No? Kaya ingat tayo sa mga lumalapit sa atin na mga talagang kalamog, ganda-ganda, guwapo-guwapo, talagang ayos-ayos niya. So kailangan, yung mga binibitawang nilang salita sa atin, kung may mga nagbabahagi din sa atin, nakakapakinig tayo, mga kapatid, kailangan ingat tayo. Hindi nadadala yan sa magagandang pananalita, kailangan alam natin. Kaya nga dapat talaga na malalim tayo sa salita ng ating Panginoon. Dapat parati tayong nagbabasa ng kanyang salita, ng kanyang Biblia, para hindi po tayo madaya, para hindi po tayo malinlang, para hindi po tayo talaga madoktrinahan ng kung ano-ano, di ba? Yung isang nag-aangkin nga na siya yung anak ng Diyos, nasa na ngayon? Ha? Nakakawala pa ba? Ano na nangyari ngayon? Nagtatago na, mga kapatid. Di ba? Amen? Sabi niya, I am the Son of God. Talaga, di ba? Sabi niya una. Pero ngayon, hindi na siya the Son of God, mga kapatid. Di ba? Talagang uhulihin na siya. Praise God, mga kapatid. Ang lahat naman ay nahayag sa ating Panginoon. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos na buhay.
Hallelujah. So yun po, no? Mangkukulam din pala si Jezebel. Hallelujah. Kaya kailangan po talagang maingat tayo sa ating mga ginagawa. At yung sumunod, dito na po sa Revelation. Yan. Sa Revelation 2:20-21, sabi diyan, yung scripture natin, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, si Jezebel ay bulaang propeta. Ito po yung nakita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa Church of Thyatira. Na bagamat akala ng simbahan ng Thyatira, talagang grabe yung kanilang paglilingkod, yung katapatan nila, yung pagtsatsaga nila, talagang sila ay talagang gumagawa para sa Panginoon, ngunit hindi nila alam pala na si Jezebel pala ay nakapasok na. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Ayaw ni Lord, mga kapatid. Kaya nga tayo na dito, Jebrim family, iisang katawan tayo, dapat magiging mapagmatsyag din tayo sa bawat isa. Mga kapatid, kailangan alam natin kung ano yung mga ibinibigay sa ating mga salita. Lalo na kapag hindi natin sila kilala o lalo na kapag yung mga tao na mga dumarating, mga kapatid. Hindi basta-basta, so kailangan screen muna natin siya, alamin muna natin kung saan ba siya nanggaling, ano ba background niya, bago natin sila kausapin talaga, mga kapatid. Dahil baka mamaya mabatuhan tayo ng kung ano-ano, ng mga basura, mga kapatid. Kawawa naman ang simbahan. So yan po, mga kapatid. So ngayon, kilala na natin si Jezebel? Amen ba? Kilala na ba natin si Jezebel? Sino si Jezebel? Siya yung Amen. Praise the Lord. Bulaang propeta. Pag sinabing bulaang propeta, original ba siya? Hindi, ano? Ano siya? Peke. Pag sinabing peke, makakarating ba sa langit? No, amen. Nagpapanggap lang siya. Hindi siya tunay na tumanggap. Di ba? Sabi niya, tumanggap siya, pero hindi pala tunay, hindi pala genuine. Kaya, peke siya ang kakalabasan niya. Ibig sabihin, parang siyang ginaya lang. Amen? Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin po, ng Church of Thyatira is that follow a false prophet o mga bulaang propeta. So, ibig pala sabihin, ang simbahan po ng Thyatira ay sumusunod doon sa mga ginagawa ni Jezebel, doon sa pakikiapid, doon sa mga pagkain ng mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. No? Okay. Sa papaanong paraan ng Church of Thyatira ay umaayon sa mga false prophet? Sa papaanong paraan na ang simbahan ng Thyatira ay umaayon doon sa mga bulaang propeta? O ano yung mga bagay-bagay na sinasang-ayunan o ginagawa ng mga false prophet na sinusunod ng Church of Thyatira, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-commit nila sa mga idolatry. Meron pa ba tayo noon? Idolatry? Hello? Amen? Baka meron pa yung may gumaganong ganon? Ha? Mga kapatid, baka meron pa yung pagpasok sa simbahan, yung merong mga ano-ano. Mga kapatid, ingat po tayo, no? So yan po, ano? Sabi diyan, o yung mga bagay-bagay na sinasang-ayunan o ginagawa, no? Sa pamamagitan ng pag-commit nila sa mga idolatry at sa mga maling katuruan. Ginagawa nila ito dahil nalinlang sila ni Jezebel. Galing pala ni Jezebel. Mandaraya. Manlilinlang. Dito, sino ba sa lupa? Dito sa lupa ang talagang magaling manlinlang. Sino ba? Sino? Sino? Scammer. Amen. Baka bagay yung mga scammer, di ba? Gagaling naman ganun nun eh, di ba? So dapat hindi na rin. Pero dito po, ang talagang magaling talaga mandaya, magaling talaga manlilang ay walang iba kung hindi si Satanas. Si Eva nga,
Ba? Nalinlang niya, di ba? May nabasa nga ako. Sabi nila, ang Diyos daw ay sinungaling. Kasi doon sa Genesis, nung sinabi ng ating Panginoon na huwag mong kakainin yung bunga na yan, sabing ganon, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Pero, kinain nila. Yung tanong nung nagsulat, sabi niya, namatay ba si Eva sa si Adan? Hindi. Sabi nila, hindi. No. O, sinungaling ang Diyos, sabi nilang ganon. So, huwag po nating pakinggan, baka hindi niya binasa ng gusto. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung konteksto nung itinuturo. Oh, baka nga. So, yun mga kapatid. So, hindi po sinungaling ang ating Panginoon. Ang ating Diyos po ay tapat, mga kapatid. So, yung po si Jezebel, nalinlang sila. Ginagawa nila ito dahil nalinlang sila ni Jezebel, mga kapatid. Bagamat sila ay mananampalataya na, sila ay mga naglilingkod na sa ating Panginoon, hindi natin alam kung 10 years na naglilingkod, hindi natin alam kung 15 years, 20 years, pero dumating pa rin yung mga pagkakataon nang pumasok si Jezebel sa loob ng simbahan, sila po ay nadaya. Kaya nga, sila ay pero naroon pa rin ang pagsang-ayon nila sa maling katuruan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, nangyayari din po ba ito? Mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin po ba ito? Amen, mga kapatid. Marami pa rin nadadaya ang ating mga mananampalataya, mga kapwa mananampalataya natin. Kaya nga, nagbibigay ng mga seminar, dapat may mga seminar tayo. Dapat na kung saan, dapat ito ay talagang inaatinan natin. Kasi para sa atin po ito, pribilehiyo natin ito. Mas lalo pa natin makikilala ang ating Panginoon sa Biblia ang kapamaraanan. Mga kapatid, kaya nga pag nagbigay ng seminar, mga EGR, mga pre-encounter, atin tayo, mga kapatid. Amen? Lalo na sa mga bago. Sa mga bago na bago pa lamang nakakilala sa ating Panginoon, ay hindi po tayo madadaya o hindi tayo kagad-kagad madodoktrinahan, mga kapatid. Kasi sayang, tinawag ka na ng ating Panginoon. Naligtas ka na, pero dumating pa rin yung pagkakataon na daya ka na wala tuloy. Mga kapatid, so sayang. Palakpakan natin ating Diyos. Okay, sa buhay natin bilang mananampalataya o lingkod ng Panginoong Jesucristo, minsan hindi natin alam, mga kapatid. Minsan hindi natin namamalayan na tayo pala ay nagkakaroon na ng mga idolatry sa ating mga buhay. Akala natin okay lang, di ba? Akala natin ayos-ayos lang, pero hindi pala natin alam na yung mga idolatry pala ay pumapasok na. Nariyan na, nakapenetrate na sa ating mga buhay, mga kapatid. Idolatry na kung saan, ito po yung umaagaw. Mga kapatid, ito yung umaagaw sa lugar ng Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Imbis na uunahin mo si Lord, imbis na si Lord ang talagang paglilingkuran mo ng tapat, pag may katyagaan, nawawala. Imbis na yung pagmamahal mo ka sa ating Panginoon ngayon ay nahati. Kasi nga, nagkakaroon ka na ngayon ng idolatry, mga kapatid. Katulad na lamang, mga kapatid, halimbawa, pinanonood natin, malungkot man sabihin, aminin man natin o siya hindi, pinag-aralan natin, alam ni Lord kung ano yung ginagawa natin. Nakikita niya kung ano yung ginagawa natin. Number 1, yung panonood ng pornography. Mga kapatid, kapag nag-iisa na tayo, ano yung ginagawa natin? Di ba? Hello? Ba, mga kapatid? Sabi sa kanyang mga matang nagniningas na parang apoy. Patayin mo man yung ilaw, magtakip ka man, magtalokbong ka man, kita ka pa rin ng ating Panginoon, mga kapatid.
Reminder, mga kapatid. Reminder, paalala. Hindi para tayo isaktan, hindi para tayo ay talagang usigin ng ating Panginoon. Nire-remind niya tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Diba? Paglalaro ng mga games, isa yan. Imbis na magbabasa ka ng salita ng ating Panginoon, nandun ka pa rin. Ala, pindot dito, pindot doon. Scroll dito, scroll doon. Magagalit ka pa kapag hindi mo nakuha yung score. High score, mga kapatid. Diba? Hindi mo alam, nauubos na yung oras mo. Yung mata mo sumasakit na, ayaw mo pang tumigil. Diba? Nawawala ka na sa ating Diyos. Nakukuha ka na pala noon. Ibig sabihin, yun na pala yung nakaka-penetrate sa buhay mo. Unti-unti ka na palang, dati, ang init-init mo, meron ka talagang quiet time sa ating Panginoon. Meron ka pang Bible study, meron ka pang devotion. Pero dahil sa mga ginagawa mo, nawala na yung devotion. Diretso ka pa rin, nawala na yung quiet time mo, mararamdaman mo, ano ka kaya nangyayari sa sarili ko, parang nanlalamig na ako. Hindi natin alam, mga kapatid, nakakapasok na pala yung mga bagay-bagay na yon sa ating buhay. Nadadaya na pala tayo ni Jezebel. Amen? Amen? Hindi po para sa inyo lang, sa ating lahat ito, mga kapatid. Even me, mga kapatid, wala namang exempted dito. Kaya kailangan maging aware po tayo, mga kapatid, sa mga ginagawa natin. Andito tayo sa mundo na ating ginagalawan, ang daming temptation. Ang daming mga bagay-bagay na ipinapakita ang kaaway para ikaw ay madaya, para ikaw ay malinlang, para ikaw ay mawala sa focus sa ating Panginoon. Nasa huling araw na po tayo, mga kapatid. Gagawa ang kaaway. Pero dapat bilang mga mananampalataya, bilang mga taga-Jebrim family, dapat hindi tayo pumapayag. Amen? Dapat nilalabanan natin yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Amen. Di ba? Dapat kapag merong mga ganyan, sa isipan pa lang, nilalagay pa lamang sa ating isipan, hindi ka pwede. Hindi kita papayagan. Dapat doon pa lang nire-rebuke na natin dahil ang mga Jebrim family mananagumpay. Amen ba? Mananagumpay ba mga Jebrim family? Palakpakan mo yung sarili mo, mananagumpay ka pala. Hallelujah. Praise the Lord. Walang talunan sa atin, mga kapatid. Amen. Sa Jebrim family, walang talunan. Lahat pinagtatagumpayan. Amen. Gaano man kagrabe yan, gaano man kagandang temptation yan. Di ba? Painan ka man ng napakagandang babae, hindi ako papayag. Si Joseph yata ako, hindi ako si David. Di ba? Amen ba? Kaya ba natin yon? Bigyan ka man ng napakagwapong lalaki. Hindi ako papayag. Di ba? Praise the Lord! Hallelujah! So yun po, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Praise the Lord! No? So yan po. At sa mga tao, ang mga gawa ay puro kahalayan. Ingat na tayo, mga kapatid. At ang isa pa din po dito ay ang ginagawa ni Jezebel na udyukan sila na kumain ng pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Pero palagay ko wala na namang gumagawa sa atin noon. Baka kung may gumagawa dito noon, siguro kailangan pa ng seminar nito. No? No? Di ba? Yung iba nga, inuuwi pa no? Yung mga pagkain na yon, dinadala pa sa bahay para kainin. No, mga kapatid, dapat yung mga ganon ay hindi na natin ginagawa. Amen ba? Amen? Kaya nga, dapat talagang tayo ay lumalaban. Ito po yung pagkain na kinakain sa mga piyesta, sa Old Testament, sa feast o sa mga piyesta na napapapurihan ay yung mga Diyos-Diyosan. Na kung saan, sila po ay mga Christian na, mga mananampalataya na, pero gumagawa pa rin sila ng mga pagan practices. Yung mga pagano, ito po yung ginagawa nila. Or gumagawa ng mga religious practices
or nakikiayon sila, ibig sabihin, nakikisalo pa rin sila. Di ba? Nakikisalo, nakikiayon, nakikisama pa rin sila. Na bagamat ikaw ay mananampalataya na, ay naroroon ka pa rin, nakikita ka pa rin. So sa buhay natin bilang mananampalataya, okay, sabihin na natin na nakakilala na tayo sa ating Panginoong Hesus. Nakikita tayo every Sunday dito, meron ka pang prayer meeting, meron ka pang Zoom online, may Bible study ka pa, mga kapatid. No, dumadalo tayo sa mga Bible study, no? Pero minsan dumadating ang pagkakataon na nakikihalo pa rin tayo o nakikiayon sa mga maling gawa. Saan po yun, mga kapatid? Halimbawa, naimbitahan tayo sa mga birthday yan. Di ba? Birthday yan. Meron tayong mga kaibigan o close friend natin, in-invite tayo. Hindi siya mananampalataya. Siyempre, pag birthday yan, usong-uso ngayon yung mga video okay, di ba? Karaoke, yan. Di ba? Hello? Di ba, mga kapatid? May mga karaoke dyan. So, kain muna, tapos makikita mo, may mga kumakanta na ron, di ba? Yung kinakanta nila, puro mga worldly song na yan, di ba? Meron pang usong kanta ngayon, yung sabi niya, kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko, ano? Ano daw? Bumbero daw? Di ba? No, mga kapatid, yung mga kinakanta ngayon, mananampalataya ka. Tapos yung mga nandun, mga kinakanta nila, mga worldly song. Bagamat mananampalataya ka na, pero Kristiyano ka na, minsan, nadadala ka pa rin. Nakikisalo ka pa rin, mga kapatid. Nandun ka pa rin, nakikiumpo ka pa rin. Okay lang na umating ka, pero doon sa mga ginagawa nila, mga kapatid, yung mga gawa nila dapat hindi na natin sinasang-ayunan. Hindi na tayo nakikiayon doon. Minsan nga nangaagaw pa tayo ng mic eh. Aminin man natin sa hindi. Di ba? Kapag talagang kanta-kanta ka na, no? Ako naman. Andiyan na, pipindot ka na doon, no? Ayun na. Oh, sa akin yan. Di ba? Yung mga ganun. Mga kapatid, anong sabi? Nakikita ko kung ano ang mga ginagawa mo. Di ba? Amen ba? Minsan, tingin-tingin ka pa. O baka andyan si pastor, di ba? Andyan yung leader ko, di ba? Tingin-tingin ka pang ganyan. Pag wala, okay na, sige, puna ako. Ganon. Mga kapatid, mananampalataya na po tayo. Alam naman natin kung ano yung mga kanta na mga papuri pagsamba sa ating Panginoon. Yun na lang, kantayin natin. Huwag na yung mga worldly song. Kasi pagka worldly song, ang pinapupurihan natin ay kaaway. Siya yung wino-worship natin, mga kapatid. So, ingat po tayo. O, doon sa mga inuman, di ba? Kunyari, isa-isa lang, di ba? So, mamaya, may andyan na, marami na. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo ngayon, nakikiayong ka na doon sa mga kwentuhan nila. Yung mga mahalay. So, ingat po tayo. So, ano man yung mga ginagawa ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, iwas na po tayo, mga kapatid. Amen ba? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi nga kapag parati ka nandun ay ikaw din ay madadala. Amen. So yan po mga kapatid, yung nakita ng ating Panginoon doon sa Church of Thyatira. So ano ngayon yung ginawa ni Yahweh? Ano ngayon ginawa ni Lord ng ating Panginoon doon sa ipinahayag niya? Nakita niya na ngayon. Sabi niya, ito yung karakter. Tapos ito na yung nakita niya. Ano ngayon yung ginawa? Nagbigay ngayon ng warning ang ating Panginoon. Hindi ka pa naman talaga paparusahan ng ating Panginoon. Warning muna, paalala muna. Ito yung warning niya ngayon. Warning ng ating Panginoon. Sabi diyan, sa Revelation 2:22-23, sabi diyan, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit. Mga kapatid sabi ng ating Panginoon, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalunya. Damay-damay na.
mga kapatid. And then, daranas, doon muna sa 22. Daranas sila ng matinding kapighatian, grabe, matinding kapighatian. Reminder to mga kapatid, warning pa lang to ng ating Panginoon kapag hindi ka tumigil. Kaya sabi mo katabi mo, tumigil ka na. Tumigil na tayo, di ba? Kung hindi nila, ang sabi dito, kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Verse 23, sabi sa verse 23, papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Kaya nga, warning. We are blessed, mga kapatid, nakakapakinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Mapalad tayo every Sunday. Meron tayong natatanggap na salita ng ating Panginoon. Kaya lang, yung mga paalala ba o yung mga reminder ba ng ating Panginoon, ginagawa ba natin? Paglabas natin dito, saan ka na naman pupunta? Paglabas mo rito, Kristiyano ka pa rin ba? O mananampalataya pa rin ba tayo, mga kapatid? O dito lamang tayo sa loob ng simbahan, mananampalataya o Kristiyano? Hindi ko kayo kilala, ngunit si Lord ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Wala tayong maitatago sa Kanya at hayag tayo sa Kanyang paningin. Ano man yung mga ginagawa natin, pwede nating itago sa ating pastora, sa inyong pastor, sa inyong mga leader, pero kay Lord hindi natin pwedeng itago. Ay, wala, hindi na. Okay naman ako, wala naman nangyayari sa akin. Sige, tuloy lang. Mga kapatid, ang lahat ay merong katapusan. Hindi habang enjoy. Enjoy ka, okay lang, sige. Pero kapag andyan na, ibinigay na ng ating Panginoon, sabi niya, bibigyan ko sila ng matinding sakit, di ba? Sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko sila ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalon niya. Daranas sila ng matinding kapighatian. Kaya nasa sa atin po, mga kapatid. Ito po ay reminder kung papaanong nakita niya yung Church of Thyatira na ganoon yung ginagawa, na talagang ang paglilingkod nila ay grabe, yung pag-ibig, yung pagtitiwala nila, yung katapatan nila, pero sa kabila pala noon ay meron pa rin ginagawang hindi maganda sa ating Panginoon. Amen? Amen. And the last, tapos nung warning, ito na yung ibinigay ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng warning. Doon sa mga winarningan niya, ito yung sasapitin nyo. Ito kayo, sabi niya ganon. Pero, ito, the encouragement of overcomer of Thyatira Church. Doon sa mga nagpatuloy. Doon sa mga hindi sumama kay Jezebel. Mga kapatid, ito na yung sinasabi ng ating Panginoon. Revelation 2:24-29, ano sabi diyan? Ngunit, para sa ibang mga taga-Thyatira, na hindi sumunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na liin ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Wow! Grabe! Mga kapatid, saan ka pa? Gusto mo ba? Parati ka meron kang dinadala-dala? Gusto ko ba meron kang parating mga problema, mga karamdaman, hindi ka na makaalis-alis sa sakit at karamdaman mo? Gusto mo ba parati ka may problema na lamang? No, amen. Ano yung sabi niya, mga kapatid? No? Ang sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Wow! Pangako ng ating Panginoon yan. Ibig palang sabihin, kung tayo pala ay magiging tapat sa ating Panginoon, kung tayo pala ay patuloy na maglilingkod, magtiyatyaga sa paglilingkod sa ating Panginoon, tayo pala ay hindi makakaranas ng anumang mga problema, mga pasanin natin sa ating buhay. Amen?
Amen? Mahirap bang gawin yon? Mahirap bang gawin yon? Sa Diyos, walang mahirap. Lahat kinakaya. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Di ba? Tinuro nung nakaraan, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, mga kapatid. Kaya lamang ayaw mong sumunod. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Di ba? Ang tagal-tagal ka ng tinuturuan, ganyan ka pa rin. Nasa sayo na yan, mga kapatid. Kaya nga minsan, pagka may mga dumarating na mga problema, pagsubok, huwag nating sisisihin ang ating Panginoon. Sisihin mo yung sarili mo, Lord. Sasabihin mo pa, bakit mo ako binigyan ng ganitong pagsubok? Baka meron kang mga bagay-bagay pa rin na ginagawa, mga kapatid. Amen? Amen ba? Praise the Lord. So, ayan, ano? And then, ngunit, panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Panghawakan natin. Sino yung ating tagapagligtas? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Walang iba, mga kapatid. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except me. Sabi niya gano'n. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan, mga kapatid. Hindi daan sa kanan, hindi daan sa kaliwa, hindi daan sa likod. Kung hindi sinabi ng ating Panginoon, ako lamang ang daan. Yun yung panghawakan natin. Lord, ikaw lamang ang daan. Ikaw lamang ang aking kaligtasan. Ikaw lamang ang aking moog. Ikaw lamang ang aking kalakasan. Kaya patuloy ako na maglilingkod sa iyo. Ikaw pa rin yung aking patuloy na sasambayin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Panghawakan natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Hindi nadadaya ni Jezebel. Hindi nalilinlang ni Jezebel, mga kapatid. And then, sa magtatagumpay at tutupad ng ipinagagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Wow! Grabe! Meron palang reward, mga kapatid. Ibig sabihin, ibibigay ko sa kanya, mga kapatid. Ang galing ng ating Panginoon. Gusto ba natin yon? Gusto ba ng ating yon? Sama-sama tayo na magpapatuloy sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At sumunod, mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Wow, talagang grabe. Binigyan na siya ng authority ng ating Panginoon. Ibinigay ko ito. Kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama, ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. And the last, ano yung sabi? Sabay-sabay po nating basahin. Verse 29, 1, 2, 3. Lahat ng may pandinig. Narinig ba natin kung ano yung sinasabi ng Espiritu sa J-Brim? Amen? Amen? Praise the Lord. Sabi niya, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng may pandinig, alam ko naman walang bingi dito. Di ba? Kailangan lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po tumayo at minsan pa awitan natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, habang inaawit po natin ito, yung kabutihan ng ating Panginoon, nasa sa iyo kung gusto mong itaas ang iyong kamay. Meron po bang bago? May bago? Tayo? Wala. Okay, tuloy. Nasa sa atin po yung kung gusto nating itaas ang kamay, gusto nating kausapin ang ating Panginoon. So habang inaawit, gawin natin personal na panalangin, Lord, yung kabutihan mo, salamat sa mga paalala mo. Alam ko na ikaw ay nakakasiyasat ng aming puso. Amen. Hallelujah.